Okay, so good day everyone. Welcome to another video on construction materials and testing. So in this video, we will be talking about the preparation and curing of concrete test specimen. So concrete is the most widely used material in modern building construction. Ito ay nagagamit almost sa lahat ng part ng ating building mula sa bottom which is yung foundation natin hanggang sa pinakatuktok which is yung ating mga roof beams. So, very important na dapat familiar tayo sa material na to kasi um, ito nga yung pinaka-common na ginagamit na natin na material sa building natin. So, dapat alam natin na i-check kung pasado ba yung ating nilalagay na konkreto sa ating structure. Alam natin na i-check kung um, meron ba yung mga required na property para sa purpose ng ating paggagamitan ng ating structure. So, ayan yung ating pag-uusapan sa video na ito. So, first, let us define what is concrete. So, concrete is a composite material made up of inert materials of varying sizes which are bound together by a binding medium. So, yung binding medium natin is yung ating uh, water cement na mix. So, yung composite materials natin is yung mga fine and coarse aggregate natin. So, mortar is made up of a mixture of cement, water, air, and fine aggregate. And ang concrete naman is in addition to our mortar, meron siyang coarse aggregates. So, yun yung difference ng mortar and concrete. So, for using concrete as a construction material, let us take a look at the principal requirements for concrete. So, ano yung mga kailangan nating i-consider? So, first is the quality of the concrete. So, the quality of concrete is measured by its strength and durability. So, yung quality niya is hindi lang siya about sa strength ng concrete. We will also be considering yung kanyang durability. So, hardened concrete must have sufficient strength to resist the stresses from loads as well as the stresses created by its own weight. So, hindi lang yung mga load na naka-apply sa kanya, kailangan kaya niya ring i-resist yung own weight niya. So, the compressive and flexural strength of concrete are both important in the design of concrete structure. So, compressive strength. So, ano yung compressive strength? So, compressive strength is the capacity of the material or structure to resist or withstand compression. So, yung compression, it is the force that squeezes a material together or the pushing force applied on two faces of the specimen. So, yung concrete natin, ang pinakamalakas sa kanya sa strength niya is yung kanyang compressive strength. So, yung concrete natin is mahina siya sa tawag dito, sa tensile. So, kapag ito yung structure mo, yung force mo dapat is compressive. Kapag yung force mo is outward, which is ganito yung direction na niya, ito yung structure mo, is medyo mahina dito sa tensile yung concrete natin. So, ang ginagawa natin para ma-compensate yung weakness niya sa tensile is naglalagay tayo ng reinforcement steel bars. So, naglalagay tayo ng rebars sa kanya. Next is yung durability naman ng ating concrete. So, durability of concrete is the ability of concrete to resist forces of disintegration due to freezing and thawing and also yung mga chemical attack. So, hindi naman masyadong critical dito sa atin ito kasi wala naman tayong snow. So, wala namang problema dito. So, ito lang yung problema, mga chemical attack. So, titingnan natin mamaya.
So first is let us take a look at the factors that affect the quality of the concrete. So ano yung mga factors na to? First is yung coarse aggregate. So ang coarse aggregate, kapag mas malaki yung coarse aggregate mo, mas malakas yung ah, strength ng concrete mo sa compressive. Pero ito ay discarded kasi tinesting ito ng mga ah, sinaunang tao na ah, na-find outan nila na habang pinapalaki yung mga coarse aggregate nila is uh, up to a certain point exponentially hihina din yung concrete structure mo. So sa simula lang kapag mas malaki yung aggregate mo, mas malakas yung yung concrete mo. Pero up to a certain point lang 'yan. After a certain point is hihina din yung strength niya habang linalakihan mo yung aggregate mo. So kapag magte-test tayo ng concrete, merong required na size, iba-iba yung sizes ng concrete natin base sa pinakamalaking size ng coarse aggregate mo. Kasi kapag masyadong malaki yung coarse aggregate mo para sa lower size, syempre kailangan lakihan mo yung concrete sample mo para talagang yung strength niya is yung concrete mix yung makukuhang strength, hindi yung strength ng aggregate mo. So, ayan. It is mas malaking coarse aggregate up to a certain point, mas malaki yung strength. Pero hihina din siya habang linalakihan mo pa yung mga coarse aggregates mo. So, next is yung ating air entrainment. So, sabi natin kanina, yung quality is not just about the strength. It is also about the durability. So, ang affected dito sa coarse aggregate is yung strength. Dito naman, ang affected is yung quality niya. Quality. Durability niya. So, um, kailangan meron siyang air entry para ma-resist ng concrete natin yung freezing and thawing, which is again hindi naman problema dito sa atin kasi wala nga tayong snow. So hindi naman ganun kababa yung temperature natin kapag lumalamig dito sa Pilipinas. So next is yung ating water cement ratio. So makikita natin mamaya na kapag masyadong madaming tubig yung nilagay mo sa water cement mix mo is harmful siya kasi bababa yung magiging strength ng iyong concrete structure or concrete specimen. So too much water is harmful for the quality of the concrete. As the water in the concrete matrix dries, it leaves interstitial spaces among aggregate and cement grains. This interstitial space becomes primary cracks. So, magiging cracks yung mga spaces ah, na mafo-form kapag masyadong madami yung water na nilagay mo sa water cement mix mo. So, next na principal requirements for concrete is kailangan natin i-check yung workability niya. So, ang concrete ay nagagamit kasi ito talaga yung pinaka-important na isa pang pinaka-important na property niya, yung workability. Kasi pwede mo siyang ilagay into any shape kasi bago nga siya mag-harden is very plastic yung ating concrete. So, ito yung property niya na yun, bago siya mag-harden. Workable siya. So, workability of concrete may be defined as the composite characteristic indicative of the ease with which the mass of plastic material may be deposited in its final place without segregation during placement and its ability to conform to the fine forming detail. So, eto, take note dito sa without segregation.
kapag masyadong workable yung concrete mo, tendency kasi niya, di ba ang concrete is meron siyang fine and coarse aggregate. Ang tendency kasi kapag masyadong workable siya is yung ganito yung mangyayari. So, say for example, beam itong binuhusan natin. Ang mangyayari is yung kapag masyadong workable siya, masyadong matubig, mga ganun, ang mangyayari, magsesettle sa baba yung mga coarse aggregate mo. Magsesegregate sila. Tapos, ang maiiwan na lang dito sa taas yung mga fine aggregates mo. So, hindi maganda yung deposit ng concrete mo. So, kailangan sakto lang yung workability niya. Kasi to prevent yung segregation. Also, importante din na madali lang siya lagay sa forms natin. Kasi, di ba, meron yung structure natin is, sabi ko nga kanina, nilalagyan natin ng reinforcement steel bar. Kailangan sa mga structure na sobrang dami yung mga steel bar natin. So, pag ganyan yung steel bar mo, kunwari, kailangan kayang pumasok ng ating mga aggregate, hindi yung mga fine lang yung mapupunta sa baba. So, kailangan nakakapasok pa rin yung mga force aggregates natin sa between yung ating mga reinforcement steel bar. So, yun yung kino-consider natin sa workability ng concrete. So, no satisfactory measures of workability have been defined. However, the term consistency is generally considered as a descriptive term for the workability. Consistency measures the fluidity or the lack of it. So, mamaya makikita natin kung paano tayo mag-test for the workability ng ating concrete. So, ang importante dito is para ma-consider na workable is walang segregation yung ating coarse and fine aggregates and kaya niyang pumasok sa mga fine forming details ng ating structure or structural elements. Next is yung ating economy. So, syempre, uh, kahit mas mura siya kaysa sa steel na structure, kailangan i-consider pa rin natin yung economy ng ating concrete. Kasi possible na maglagay ka ng sobrang dami na cement is mas malakas na yung structure mo pero hindi na siya economical. So, dapat consider na din natin yung economy niya. So, economy takes into account the effective use of the materials. So, hindi lang yung strength niya yung kino-consider sa economy. It is also the effective operation and ease of handling. The cost of producing good quality concrete is an important consideration in the overall cost of the construction project. So, hindi lang naman about sa strength yung kino-consider kasi dito. So, dapat mai-consider din natin yung placement niya. Tsaka kung gaano kalayo yung uh, paggagalingan ng concrete natin. So, yun yung mga kino-consider mo sa economy ng concrete. Okay, so next, let us take a look at the influences of the ingredients on the properties of concrete. So, recall lang natin yung mga ingredients natin ay first of all, yung ating coarse and fine aggregates. And then, yung ating binding agent, which is yung cement paste. It is composed of water and cement. So, kapag semento lang kasi, wala namang hydration process na mangyayari. So, yung activator ng ating cement is yung ating water. So, it will uh, mag-o-occur yung ating hydration process kapag uh, naghalo na yung ating cement at saka water. So first, let us take a look at the aggregates. So aggregates exhibit a variety of physical and chemical characteristics. Hence, their influence on concrete mixtures is carried. Physical characteristics include size and shape of the aggregate, the surface texture,
gradation, and top size of aggregate. Chemical characteristics of aggregates are those which may result in aggregate reactivity with the hardened concrete. So, ang affected dito sa ating aggregate is yung ating workability. So, malaki yung effect niya sa ating workability kasi sabi ko na nga sa discussion natin ng ating aggregates, gradation is a key property on the workability of Portland cement concrete. So, ito yung very important sa ating aggregate. Dapat well-graded yung aggregate natin para maganda yung workability ng ating concrete mix. So, next is yung effect naman ng tubig natin. So, in many concrete mix design procedures, water is considered an influential part of the total mix, as the water allows the concrete to be handled easily, and water reacts with the particles, resulting in a chemical change that binds the paste to the fine and coarse aggregate particles. The addition of water to the cement forms a paste that acts as a glue. So, yung tawag sa process na chemical process na yun ay hydration. So, kapag sobrang lit yung dinagdag mo, kukulangin yung tubig na kailangan for the hydration process. Sobrang dami idagdag mo, masyadong makalat yung cement paste mo, it can cause segregation and um, yung sabi na nga kanina, interstitial spaces which causes a primary crack sa ating concrete structure or dito, structural element. So, ayun, dapat sakto lang yung nilalagay natin na tubig. So, yan. So, kailangan din i-check natin yung mga nilalagay natin na tubig kasi hindi basta-basta kung ano-anong tubig lang nilalagay mo. So, check mo kung meron siyang impurities. So, some impurities in mixing water that causes this some undesirable effects is yung mga dissolved chemicals, yung mga may chemicals na dissolved with the water. Kapag seawater, yung ating salt, sugar, and algae. So, ano yung effect ng mga impurities na to sa ating cement? So, impurities in mixing water may cause any one or all of the following. So, abnormal setting time. So, setting time is, define natin yung setting time. Setting time is yung time para mag-set yung concrete. So, ang setting time is dalawa yan, initial and final setting time. Initial setting time is the time na pwede mong i-place yung concrete sa kanyang final shape and placement na hindi maa-affect dito, hindi maaapektuhan yung kanyang strength. Kasi kapag inabot na yung initial setting time tapos nilalagay mo pa lang yung concrete mo, um, pwedeng magkaroon ng effect sa strength na niya yun kasi pwedeng humina na yung concrete mo. And then final setting time naman is yung time na magiging hard na yung concrete mo, hindi mo na siya kayang i tawag dito, palitan yung shape ng iyong concrete kasi hard na nga siya. So, yun yung initial and final setting time. So, yan, abnormal setting time yung na study mo na setting time, possible na hindi yun yung maging setting time niya kapag meron siyang impurity sa tubig na ginamit mo compared sa ginamit mo for your study. So, next is decreased strength. So, yun nga, pwedeng mag-decrease yung strength ng iyong concrete. It can cause volume changes. So, pwedeng lumobo or lumiit yung concrete mo. And it can cause efflorescence and corrosion of the reinforcement.
So, ano yung efflorescence? So, efflorescence is, ito, meron siyang mga salt na namumuo sa labas ng iyong concrete. So, kung merong impurities yung tubig na ginamit mo, ito yung pwedeng mangyari. It can also cause corrosion of reinforcement. So, kapag nalagyan ng salt kasi yung reinforcement natin, magko-corrode siya. So, kapag salt water yung ginamit mo or seawater, so ito yung mangyayari sa iyong concrete structure. Magko-corrode yung reinforcement niya and start siyang mag-crack. So, ayan, ito yung nangyari sa ano. Tsaka bago mo ilagay yung reinforcement mo, siguraduhin mong wala hindi siya ganito na ano, corroded. So, ayan. This is caused by possible na meron siyang salt sa tubig niya or ano, corroded na bago pa naman nilagay. So, ayan. Next is yung ating Portland cement. So when water is added to Portland cement, a chemical reaction which is ito nga yung hydration takes place and a calcium silicate hydrate is produced. So itong calcium silicate hydrate, this is the yung nagbabind sa ating mga coarse and fine aggregates. The amount of water needed to complete this reaction is approximately 30% of the cement by weight. So, kapag ito yung ginamit mo talaga, 30% by weight, hindi naman magiging workable yung concrete mo. So, usually, mas malaki pa dito yung nilalagay natin. Sa importante pa rin yung workability para uh, sumiksik or mailagay mo yung concrete mo ng maayos sa kanyang paglalagyan. Lalo na kapag tawag dito, kapag sobrang dami yung reinforcement sa paglalagyan mo ng iyong concrete. So, dapat workable talaga yung concrete mo. So, ito yung influences sa mga properties ng concrete. So, kapag aggregate, it can decrease the workability of the concrete kapag pangit yung gradation mo. Sa Portland cement naman, it increases the quality. Siyempre, mas malakas yung strength. It also increases the workability, but decreases economy kasi mahal nga yung ating Portland cement. And then, sa effect naman ng tubig sa ating concrete mix is it decreases the quality. Siyempre, papataasin yung workability, mas madaling i-place. And economy dahil sa madaling placement niya. Pero yung quality niya, bababa naman yung strength niya kapag sobrang daming nilagay mong tubig. So, ayan yung influence ng mga ingredients on the properties of concrete. Okay, so here is a sample ng ating mga mix ratio. So, mix proportions. So, depende sa grade ng concrete na gagamitin natin. So, yung grade is, yung mga number dito is yung compressive strength lang niya. So, M5, 5 megapascal, M7.5, 7.5 megapascal, and so on. So, ito yung mga mix ratio niya. Yung unang number dito is yung ating concrete. So, C is to S is to A. So, yung S is yung ating fine aggregates and yung A is yung ating coarse aggregates. So, kung mapapansin nyo sa S to A, ang ratio is always twice yung fine aggregates. Yung ratio ng fine aggregates to coarse aggregates is 1 is to 2 palagi. So, 5 is to 10. So, 4 is to 8. So, ang nag-iiba lang dito is kung gaano karami yung cement mo sa coarse to fine aggregates mo. So, kapag 1 is to 1 is to 2,
mas madami kang gagamitin na cement per volume ng iyong fine and coarse aggregates. So, mas mataas din yung kanyang magiging strength. So, 25 megapascal. Etong mga to is depende pa rin sa designer kung ano yung gagamitin na tawag dito, na strength ng concrete. So, depende kapag nag-structural analysis ka kung ano yung ginamit mo na strength ng concrete mo. So, yun yung gagamitin mo mix ratio. So, kapag 20 megapascal yung nilagay mo sa design, so ito yung gagamitin mo. Kapag 25 megapascal, ito yung gagamitin mo. So, usually, ang ginagamit is yung sa 3000 PSI na design. Yun yung usually ginagamit for 25 megapascal strength ng ating concrete. So, yun yung pinaka-usual na nagagamit. So, next, let us take a look at the ASTM specifications. So, yung mga test for the uh, concrete para ma-check natin yung kanyang quality and yung kanyang workability. Yan. So, first na test is yung ASTM C143. So, the standard test method for slump of concrete. So, it measures the workability of concrete. So, slump is a measure of the consistency of a sample of concrete and tells you how fluid the concrete will be. It can help give an idea of workability. So, yan nga, workability ng concrete. Telling you how easy or how hard it will be to place and can help to predict the strength. So, usually kasi, ang notion kapag sobrang laki yung slump, so makikita natin kung ano yung slump mamaya. Kapag sobrang taas ng slump kasi, ang assumption is masyadong matubig or mataas yung water cement ratio. So, syempre kapag mas madaming tubig yung ginamit, mas workable kasi siya. Pero ang tendency kasi niya is magiging mas mahina yung concrete mo. So, sabi nga natin kanina, too much water is very damaging sa concrete natin. So, tawag dito, it helps in predicting the strength. Pero hindi siya related directly sa strength natin. Kasi meron din naman yung mga very workable na concrete natin, which is yung mga nilalagyan natin ng gamot, mga additives, para maging workable yung concrete, pero hindi nasasacrifice yung strength ng concrete natin. So, kapag walang gamot, tapos sobrang taas ng slump, so possible baka sobrang dami ng tubig na nilagay. So, matubig, mababa yung strength na ah, sorry, magiging mababa yung strength ng iyong concrete kapag ganun. So, tingnan natin kung paano nakakonduct itong slump test for concrete. So, let us watch this video.
So, merong yung mga mold natin. Other molds is meron silang nilalagay na pinipintahan nila ng mga lines dito. So, 1/3 and sa 2/3 height ng ating mold. So, eto wala siyang tawag dito, wala siyang line na nakapinta dito. So, yung ginawa niya is, so, kung napansin nyo, yan yung ginawa niya para ma tama yung routing niya up to magpe-penetrate siya sa 1/3 ng mold kasi yung nafilan na niya is up to dito sa 2/3 ng mold natin. So magpe-penetrate siya onti sa 1/3 ng mold. So hindi na siya hanggang sa pinaka bottom ng mold natin. So yun yung ginawa niya. Yan, tinansya niya. So ayan yung test for the slump of concrete. So, ito yung mga recommended na mixed consistencies for cement. So, for the slump of massive sections, pavement, and floors laid on the ground is meron siyang minimum slump na 1 inch and maximum of 4 inches. So, ito ay dahil sa hindi siya masyadong um, tawag dito, hindi kailangan sobrang workable siya. Kasi hindi naman masyadong madami yung reinforcement sa sa mga structure na ito. So kapag heavy slabs or walls, so minimum slump is 3 inches up to 6 inches maximum. For thin walls and columns, ordinary slabs or beams, slump minimum is 4 inches and maximum is 8 inches. So ito ay dahil syempre thin siya tapos meron ka pang nakalagay na um, tawag dito, reinforcement sa mga structures na to. So, dapat kailangan na workable or sumiksik yung um, concrete mix mo sa mga kasulok-sulukan ng iyong forms. So, ayan, yung dahilan kung bakit ganyan yung mga minimum and maximum na slump. Kasi kapag naman sobrang taas ng slump mo naman, sabi ko na nga, possible na sobrang matubig yung
concrete mix mo, and that is sacrificing the strength of the concrete naman. So, yun. Not always na mataas na slump naman is uh, tawag dito, mataas na slump magiging mahina na strength. Kapag nilalagyan ng additive, okay lang, normal lang na mataas talaga yung slump. Pero kapag walang additive tapos ganun na sobrang taas ng slump, possible matubig talaga. So, yun. So, next is ASTM C31, Standard Practice for Making and Curing of Concrete Test Specimens. So, yung making and curing ng mga specimens natin, these specimens na ginagawa through this process is tested for compression, and it can also be so, sorry, it can also be used for the uh, splitting tensile strength test of concrete specimen. So, ito yung method for making that specimen. So, compression tests for concrete are ordinarily conducted on cylindrical specimens with height equal to twice the diameter, so that surface rupture produced upon fracture will not intersect the end bearings, and it is generally accepted that the diameter of the specimen should be at least 3 times the nominal size of the coarse aggregate. So, yung diameter ng specimen natin, so, cylindrical specimen siya. So, ayan. Itong diameter niya, diameter D should be 3 times the size of the coarse aggregate, yung nominal size ng coarse aggregate natin. So, D should be equal to 3 times the diameter of uh, nominal size of the coarse aggregate. And then, dito naman, yung height naman yun ng ating sample should be at least, etong diameter is at least dito, at least 3 times. Kasi sabi ko nga kanina, kapag mas malaki yung coarse aggregate mo, up to a certain point, magiging mataas yung strength ng concrete mo. Kaya kapag sobrang laki yung nilagay mong coarse aggregate and maliit lang yung diameter ng specimen mo, mangyayari is parang hindi na yung concrete ang kinukuhanan mo ng strength. Ang kinukuhanan mo na ng strength is parang yung coarse aggregate mo na. Parang ganun yung mangyayari. Kaya dapat at least 3 times yung nominal size ng aggregate sa diameter ng iyong specimen. So, yung height naman is 2 times the diameter. So, yung height is 2 times the diameter. So, ayan. Yung size ng ating specimen. So, I think usually yung mga sizes is 6 inches by 12 inches. Usually, yung usual na size. So, minsan may mga mas malalaki. So, ayan. So, ito yung preparation for the concrete specimen, or yung making the concrete specimen.
So, yung paggawa ng ah, specimen for concrete compressive strength test is parang paggawa mo lang din ng slump test. Parang ganun lang din. Pagkaiba lang is yung pinaglalagyan mo. Yung mold ng slump test is pag ganito yung shape niya. So, mas malaki yung diameter sa taas kaysa sa baba. Ito is cylindrical yung shape. And then, it is also filled up to 1/3 tapos up to 2/3 depth. So, same lang din yung number of rodding. 25 times yung pag-rarad mo sa kanya. So, papakita ko mamaya kung anong mangyayari kapag di nyo siya ginamitan ng ganito. Ito is optional lang siya, yung tamping, paggamit ng rubber mallet. So, optional lang itong ginagawa niya na to, pero makikita niyo kung ano yung mangyayari sa specimen nyo kapag di nyo siya ginawa. So, ayan yung paggawa ng ating concrete specimen for the compressive strength test and splitting tensile strength test. So, pakita ko lang kung ano mangyayari kapag di kayo nag-tap. So, ang mangyayari is magkakaroon siya ng yung air voids is hindi maaalis. So, magiging ganito yung itsura ng sample ninyo. So, hindi naman siya nakaka-affect masyado sa strength. Pero, tingnan nyo na lang. So, itong sample na to, mga sample na ito yung naging result niya kasi. So, yan. Marami siyang air voids pero mataas pa rin yung strength niya. Meron naman tayong ito. So, makikita nyo, marami rin siyang voids. So, yan, air voids tong mga to, mga dark areas na yan. So, marami pa rin siyang air voids pero mababa yung kanyang strength. So, ah meron kasi yung iba, nire-relate nila ito, yung air voids tsaka yung strength niya. So, not necessary naman na dahil madami ng air voids, magiging mababa na yung strength. So, tulad nga nung naunang sample, ito yung result niya, mataas naman. So, yan.
So next we have the ASTM C39, which is the standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. It determines the compressive strength of cylindrical concrete specimens such as molded cylinders and drilled cores. So yung pinakita ko kanina na video is for paggawa ng molded cylinders. Ang ASTM C39, hindi lang ito ginagamit for molded cylinders. It is also used for testing yung mga drilled cores natin. So, next week, I think next week, merong ano dito sa school, sa university. Merong, um, tawag dito, mag-drill for, mag, co-core test ata kami sa isang structure dito kasi failed yung mga compressive strength test niya. So, send ko na lang sa group natin, lagay ko na lang doon, attach ko na lang doon yung video. So, video ko na lang yung pagkuha nila ng uh, cylinder sample from the actual structure. So, yun, itong ang ASTM C39 is hindi lang para sa mga cylinder na ginawa sa site or sa laboratory. It can also be used for testing yung mga drill cores natin. So, let us watch the video on how to perform the ASTM C39 or the standard test method for compressive strength test of cylindrical concrete specimen. So, ito yung video.
So, yan yung test for the compressive strength of concrete cylindrical uh, cylindrical concrete specimen. So, yan yung test. Ito yung pinakita kanina sa last part ng video, kung hindi nyo masyadong nakita yon. So, ito yung mga types ng fracture sa ating uh, cylindrical specimen. Pinaka-common na based on my experience, pinaka-common is ito yung pinaka-common na nakikita ko. So, palaging nagte-test is ito yung pinaka nakikita ko. So, ito type 1, wala pa akong na-experience na ganitong type ng failure. Type 2, meron din akong nakita ng mga ganito. So, eto mga to, wala pa naman akong nakitang ganito sa mga tines ko. Ayon sa sinearch ko kung bakit kailangang i-report itong type ng failure. So, nakita ko na kapag itong mga type 4 to type 6 na failure is possible na uneven yung tawag dito, cylinder mo. So, possible na hindi siya perpendicular itong part na to. Yun yung possible na rason kung bakit ganito yung mga nangyayari sa failure na to. So, kapag ganito yung failure is pwedeng i-reject yung nakuha na strength. Kasi hindi nga tama yung pagkakagawa ng iyong cylindrical specimen. So, yan. So, next is yung ating ito, kung kailan tinetest yung strength ng concrete. So, etong mga to, this at one day after na nag-harden yung concrete mo, mag-gain siya ng 16% ng design strength niya. So, ang strength ng concrete ay nag-i-increase hanggang sa 28th day. Yung pagka 28 is 99% of the design strength na gain na ng concrete. So, usually, tinetest siya at 7 days and 14 days. So, bakit before 28 pa tinetest? So, kapag kasi sa construction, syempre, sobrang gastos naman yung repair kung kailangan palitan yung structure kung aantayin mo pa yung 28 days. So, say for example, naglagay ka na ng iba pang structure sa um, tawag dito. Imagine nyo na lang, ganito. So, say for example, yung binuhusan mo is yung column. Tapos, nag-fail siya at 28 days. At 28 days, nakalagay ka na ng beam mo and slab. So, anong gagawin? So, kung kailangang i-replace yan, so, sakripisyo na din to. So, maganda, i-test mo siya at 7 and 14 days na para mas maaga, para makita mo kung nag increase ba yung strength niya, mag-gain ba niya yung, may pre-predict mo kapag mag-fail siya at 28 days or papasa siya. So, ito, if concrete fails to show results of 90% of its overall strength at 14 days, then the batching is rejected. So, pwedeng pa-replace or pinapagawa, retrofit, na ganun. So, depende. So, yun yung dahilan kung bakit tinetest siya at 7 or 14 days. Pero pinaka maganda is yung 14 days. Pero hindi siya often na nangyayari. Often kasi is sa 28 days sinisigurado lang na talagang pumapasa. Depende sa inyo kung kailan nyo siya itetest. So, ito nga yung para saan nyo siya i-compare. So, syempre, kapag M15, grade M15, so syempre at 14 days, hindi nyo siya i-compare sa
15 megapascal. So, syempre, kukunin mo yung 90% ng 15 which is 13.5. So, dyan mo siya i-compare. Hindi sa strength niya na required at 28 days. So, ito yung mga required strength at 14 days. So, depende sa grade ng concrete mo. So, usually 25, uh, check mo siya kung 22, more than or equal to 22.5 yung strength ng concrete mo at 14 days. So, yan. So, here is a sample na test na nag-witness ako. So, ako yung nakapirma dito sa DPWH. So, one of the tawag dito, structures na ongoing dito sa university. So, ito yung mga na-report. So, age niya is 30 days. So, more than 28 days over age itong sample na to. And ang makukuha sa testing is yung maximum load. Tapos, itong para makuha mo yung MPA and PSI is i-divide mo yung area ng tawag dito, area ng cylinder mo. So, 365.87 kilonewton divided by the area para makuha mo yung megapascal and convert mo na lang siya sa PSI. So, yan. So, ito yung mas clear. So, ito yung raw data kasi, ito yung sinulat lang nung nag-test kami. And then, ito yung mas clear, mas maayos na tingnan. So, stairs siya. Ito yung cross-sectional area niya. And then, 365.87 megapascal ito. Hindi siya PSI. MPA. Sorry, kilonewtons. Kilonewtons ito. And I think itong area is square inches. Yeah, square inches ata to. So, hindi siya square centimeter or millimeter. So, convert na lang kayo para makuha yung strength niya, MPA, and ito naman yung PSI. So, ang required kasi na strength nito is 3,000 PSI. So, tingnan natin, 2.9, so filled siya. 2.1, filled pa rin. 2.4. So, less than or equal to 3.5 MPa. So, paano naging pass yung remarks dito? Ang average kasi na required dito is dapat greater than 3,000 PSI or kung convert nyo sa MPa, 21 megapascal. Pero kapag in-average mo, meron namang mas mataas sa 21, meron ding mas bababa sa 21. So, papasa siya kapag within the range na accepted, which is yung 3.5 minus 3.5 megapascal. So, kapag 21 yung design mo, minus 3.5, so, pasado pa rin itong sample na to. Pero, kailangan, yung average niya is greater than, sorry, greater than, yung average niya is greater than 21 megapascal pa rin. So, kahit pumasa ito, hindi naman greater than 21 megapascal. So, failed itong structure na to. Itong stairs. And then, stairs din itong susunod. So, pasok siya sa range na minus 3.5 ng 21 megapascal. Pero, yung average niya is, tingnan mo na lang, 18 tsaka 19 to. Walang pumigit sa 21. So, yung average niya is failed. So, uh, failed itong stairs na to. Yung strength niya. So, yan. Next is yung ating tensile strength test. So, for the testing this tensile strength ng concrete natin, ang ginagawa natin na method is a STMC 496, which is standard test method for sleeping
splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens. It determines the splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens such as molded cylinders and drilled cores. So hindi lang siya for molded cylinders, it can also be it can also come from drilled cores. The splitting tensile strength is typically greater than the direct tensile strength and lower than the flexural strength. So hindi masyadong nagagamit itong tensile strength test kasi ang ah, sabi ko na nga ang concrete is malakas siya sa compressive. Pinaka-important na property niya is malakas yung concrete sa compressive. Pero yung tensile niya medyo mahina talaga siya. Kaya naglalagay tayo ng um, reinforcing steel bars para ma-compensate yung lack ng kanyang tensile strength. So, hindi to usually na-perform pero pakita ko na lang din kung paano ginagawa siya. So, let us watch this video. So, ito, napansin ko lang sa ginawa niya. O, wag niyong ibabaliga. Sorry, wag niyong ibabalibag yung cylinder niyo kasi ah pwedeng mag-decrease yung strength niya kapag ginawa niya yun. So, ingat lang sa pag-handle. So, huwag niyong gagayahin yung ginawa niya yun kahit sa compressive strength test. So, yan. So, ingat lang sa handling. Huwag ganun na binabalibag lang. Sorry. Ah, ang isipin niyo na lang na ingatan mo para hindi ka masaktan. Kasi syempre kapag fail yung ah, specimen mo, so masakit yun. So, pwedeng magpa-retrofit or replacement ng structure mo. So, ingatan mo siya para hindi ka masaktan. Yan.
So, ayan yung split cylinder tensile strength test. So, ang gagawin mo na lang is ito, nakuha niya na strength is, ano ba to? Kilonewtons. Hindi ko masyadong mabasa kung ano siya. So, yung strength na nakuha mo dyan, divide nyo lang siya sa area na ah, naka-applyan naka-apply niya, which is, yung area niya is yung ito, wait lang, sorry. Yung side view ng cylinder nyo, itong area na to. Ipakita ko na lang sa test mismo. Sorry, wait lang. Yan, yan. Itong area na to. So, rectangular area. Ito yung area na i-divide ninyo. Kasi ito yung nag-resist ng splitting tensile force sa ating cylindrical concrete specimen. So, yun yung i-divide nyo sa strength na nakuha or yung force, maximum force na i-apply sa kanya. So, ito yung area na i-divide ninyo to para makuha yung tensile strength. And that is all for this video. Thank you for listening.